Tayo ay maglakbay pabalik sa panahon ng Burning Sahara. Isang panahon kung saan ang malawak na Sahara Desert ay hindi isang tigang na kaparangan kundi isang malago at luntiang paraiso na puno ng buhay. Sa video na ito, tuklasin natin kung paano nangyari ang pagbabagong ito, ang mga kamanghamanghang ecosystem na umunlad, at ang mga sinaunang komunidad ng tao na tinawag na tahanan ng rehiyong ito. Ang Sahara Desert, na kilala bilang pinakamalaking mainit na desyerto sa mundo, ay isang malawak na desyerto na sumasaklaw sa humigit kumulang 9 na milyong kilometro kwadrado o 3.5 milyong milya kwadrado sa North Africa. Ito ay umaabot sa ilang bansa kabilang ang Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Western Sahara, Sudan, at Tunisia. Ang average na taunang temperatura ay 30 degrees Celsius, habang ang pinakamainit na temperaturang naitala ay 58 degrees Celsius. Ang lugar ay nagkakaroon lamang ng kaunting pag-ulan. Sa katunayan, kalahati ng Sahara Desert ay tumatanggap ng mas mababa sa 1 pulgada ng ulan bawat taon. Ang panahon ng Green Sahara, na kilala rin bilang African Humid Period, ay tumutukoy sa isang panahon sa pagitan ng humigit kumulang 10,000 hanggang 5,000 taon na ang nakakaraan ng ang Sahara Desert ay sumailalim sa mga makabuluhang pagbabago sa klima na nagpabago nito sa isang mas baso at mas berdeng kapaligiran. Makikita sa mga panahong ito ang madalas na pag-ulan, pagkakaroon ng mga lawa at ilog, at malawak na mga vegetation, na sumuporta sa magkakaibang hanay ng mga wildlife at populasyon ng tao. Ang mga pag-aaral ng mga sediment core mula sa sinaunang lake bed, tulad ng Lake Chad at ang tuyong-tuyo na ngayon na Lake Mega Chad, ay nagpapakita ng mga layer na mayaman sa organikong material at freshwater dye atoms, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng malalaki at umaagos na anyong tubig. Ang mga sediment na ito ay nagmula sa panahon ng humid ng Africa. Mga record ng pollen. Ang pagsusuri sa mga butil ng pollen na napanatili sa mga sediment na ito ay nagpapakita ng pagkakaroon ng mga species ng halaman na nangangailangan ng higit na tubig at humidity kaysa sa available sa Sahara ngayon, kabilang ang mga damo, shrub, at puno tulad ng acacias. Mga fossil ng hayop. Ang mga fossil ng aquatic at semi-aquatic na hayop, tulad ng mga isda, buwaya, at hippopotamus, ay natagpuan sa mga rehiyon na kasalukuyang tuyo. Ang mga fossil na ito ay nagbibigay ng direktang katibayan ng mas basang kondisyon at mas malalaking anyong tubig. Mga labi at artifact ng tao. Ang mga archaeological site, tulad ng Gobero sa Niger, ay natagpuan ng mga skeleton at artifact ng tao, kabilang ang mga tool at pottery, na nagpapahiwatig ng mga husay ng komunidad na nakikibahagi sa pangingisda, pangangaso, at maagang agrikultura. Rock art. Tassili Niager sa Algeria at Tagwart Akakas sa Libya ay malawak na rock art na naglalarawan ng malalaking kawan ng mga baka, wildlife, at mga eksena sa pang-araw-araw na buhay, kabilang ang pangangaso at pagsasayaw. Ang mga likhang sining na ito ay itinayo noong African Humid Period at sumasalamin sa isang tanawin na may masaganang tubig at mga halaman. Ang pangunahing dahilan ng African Humid Period ay ang northward shift ng West African monsoon. Ang mga pagbabago sa orbit ng Earth at axial tilt o ang tinatawag na Milankovitch cycles ay nagpapataas ng summer insolation sa Northern Hemisphere, na nagpapatindi ng monsoonal rains sa North Africa. Ang mga pinalakas na monsoon na ito ay nagdulot ng malaking pag-ulan sa malalim na bahagi ng Sahara, na lumikha ng parang savanna na kapaligiran na may mga damuhan, lawa, at ilog. Ang madalas na pag-ulan ay humantong sa mas maraming halaman, na nagpapataas naman ng humidity ng lupa at higit pang pinalakas ang monsoonal na pag-ulan sa pamamagitan ng mga positibong feedback mechanism. Lumikha ito ng isang self-reinforcing cycle na nagpapanatili ng mataas na humidity na mga kondisyon. Ang mga populasyon ng tao ay umunlad sa panahon ng African Humid Period, na lumipat mula sa mga nomadic na pamumuhay tungo sa mas permanent na mga komunidad.
Ang katibayan mula sa mga site tulad ng Nabta Playa, Egypt, ay nagpapahiwatig ng mga maagang gawaing pang-agrikultura, kabilang ang pagtatanim ng mga cereal at pag-aalaga ng baka. Ang mga megalithic na istruktura at mga ceremonial center sa Nabta Playa ay nagmumungkahi ng mga komplikadong panlipunan at relihiyosong pag-uugali, malamang na sinusuportahan ng mas matatag at predictable na kapaligiran. Kalakalan at pakikipag-ugnayan. Ang pagtaas ng mga mapagkukunan at matatag na supply ng tubig ay nagpadali sa kalakalan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iba't ibang grupo. Ang mga artifact tulad ng mga palayok, kasangkapan, at mga bagay na ornamental ay nagpapakita ng mga impluwensyang pangkakanyahan mula sa iba't ibang rehiyon, na nagpapahiwatig ng malawak na mga network ng palitan. Humigit kumulang 5,000 taon na ang nakalilipas, nagsimulang bumaba ang African Humid Period habang nagbabago ang mga parameter ng orbital ng Earth, na binabawasan ang insolation ng tag-init at pinahina ang mga monsoon. Nagdulot ito ng unti-unting pagbawas sa pag-ulan. Ang proseso ng desertification ay tumindi, na binago ang tanawin pabalik sa sobrang tigang na Sahara na nakikita natin ngayon. Bumaba ang level ng lawa, natuyo ang mga ilog, at umatras ang mga halaman, na iniwan ang kapaligiran sa disyerto. Human migration. Habang ang klima ay tuyo, ang mga populasyon ng tao ay lumipat patungo sa mas maayos at hospitable na mga lugar, tulad ng Nile Valley, na humahantong sa pag-usbong ng mga komplikadong sibilisasyon, kabilang ang sinaunang Ehipto. Ang pag-abandon sa mga dating inookupahang site ay makikita sa archaeological record, kung saan ang mga pamayanan tulad ng Nabta Playa ay desyerto habang ang mga mapagkukunan ng tubig ay nawala. 10,000 taon na ang nakalipas, pagsisimula ng panahon ng humid ng Aprika. Ang mga sediment core at pollen record ay nagpapakita ng pagtaas ng moisture at vegetation. 8,000 taon na ang nakakaraan, kasagsagan ng mayumad na mga kondisyon. Ang rock art at archaeological site ay naglalarawan ng berde at basang Sahara. 7,000-5,000 taon na ang nakalipas, ang patuloy na mahalumigmig na mga kondisyon ay sumusuporta sa malalaking populasyon ng tao at magkakaibang ekosistem. Humigit kumulang 5,000 taon na ang nakalipas, paghina ng panahon ng humid ng Aprika. Katibayan ng pagkatuyo ng mga lawa, pag-urong ng mga halaman, at paglipat ng tao patungo sa Nile Valley. Ang kwento ng Green Sahara ay isang kamanghamanghang kabanata sa kasaysayan ng Earth, na nagpapakita kung gaano kapansin-pansing nahuhubog ng klima ang kapaligiran at mga lipunan ng tao. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa panahong ito, nakakakuha tayo ng mga insight sa mga nakaraang pagbabago sa klima at ang mga epekto nito, na makakatulong sa atin na maunawaan at maghanda para sa hinaharap. Kung nasiyahan ka sa paglalakbay na ito sa nakaraan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa higit pang kaakit-akit na mga history na video. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ano ang na-discover mo tungkol sa Green Sahara? Salamat sa panunood.